Nalilito ba kayo kung anong klaseng PG7 or ANTA PG7 na running shoes ang pipiliin nyo? Kung ano yung babagay talaga sa inyo? Kasi ang daming PG7 na magaganda. Okay, ito yung travel series and then meron din tayong float. So lahat sila, okay, itong lahat na to ay naka PG7 na midsole. Okay, so unahin ko yung float. Ito yung float. Yung float, nilabas to last year, 2024, halos kasabayan ng PG7 Travel 1. Ito yung first version or version 1 ng PG7 Travel. Then sumunod, early this year, nilabas naman yung 1.5. Mid this year, ito naman yung Travel 2, PG7 Travel 2. And ito yung latest as of now, yung 2.5, PG7 Travel 2.5. Okay, so lahat sila magaganda, depende na lang kung ano yung needs nung gagamit. Simulan natin sa value ng PG7. So, yung PG7 or Peak Gravity 7, ang ibig sabihin niyan yung pagiging cushion ng midsole. So, merong PG7 7.8 ang value. Yun yung unang nilabas. Yung sa float, PG 7.8 yan. Travel 1, and Travel 1.5. Itong tatlong to, naka PG 7.8 na value. And then, pagdating ng Travel 2, okay, ginawang 7.6 and ganun din sa Travel 2.5. So, ang difference nung 7.8 at 7.6 na PG7 value, mas mabagal ng konti ang rebound dito, mas ina-absorb niya ng maganda yung impact. So, mas less yung vibration na bumabalik sa katawan natin after every landing ng paa natin sa ground. Okay? Punta naman tayo sa cushion. Okay? Sa cushion, under ng cushion, meron doon tayong ano yung pinaka-soft, yung softness ng midsole. Okay? So, simulan natin sa pinaka-firm na PG7 midsole. Ito yung pinaka-firm sa lahat. Yung sa Travel 1.5. Okay? Mas firm siya. Okay? Kaya very versatile itong 1.5, okay? Then sumunod sa pinaka-soft yung Travel 1 and float. Halos magkapareho sila ng lambot. Yung lambot, yan yung biglang gaano siya ka-sensitive lumubog. Okay? So pareho sila ng sensitivity sa paglubog. Then yung pinakamalambot sa lahat, okay? Sa experience ko for how many months ko silang ginagamit lahat, yung dalawang to ang pinakamalambot. Yung Travel 2 and 2.5. Okay? So, halos tayo sila. Hindi natin masyadong ma-feel yung difference ng dalawa. Pareho sila ng property kung gaano sila kabilis lumubog pag nabigatan yung midsole nila. And then next, under cushion pa rin, yung rebound naman, kung gaano kabilis bumalik yung foam after niyang lumubog. Pagkalubog, kung gaano siya kabilis bumalik, yun yung rebound. So, ang may pinaka slowest na rebound sa lahat ay, which is expected, yun yung 7.6 na peak gravity value. Yun yung sa 2 and 2.5. Okay? And then, yung sumunod na mas mabilis na rebound, itong Travel 1. Okay? And then, mas mabilis na rebound, itong float, and yung pinakamabilis na rebound, yung sa 1.5. Kaya, very responsive tong 1.5 and mas versatile siya dahil mas firm, pwede siya sa faster pace, medyo soft siya, pwede siya sa easy pace, and fast yung rebound niya. And then, compare naman natin yung kapal ng mga midsole nila. Lahat sila, okay, 28 mm yung kapal dito. And lahat din sila halos pareho yung drop. Yung nga lang, pag sinuot natin sila, iba-iba yung feel ng bawat model. Like, for example, itong Travel 2.5, mas nakangat yung heel natin pag sinuot natin. And then yung sa Travel 2, mas flat. Okay, yung paa natin. Actually, Travel 2 may pinaka-flat na drop sa bifila pag sinuot mo na. And then ito, okay, may konting angat, okay, pero hindi kasing flat ng 2. I feel na sa mga around 6 mm ang drop nito. And then ito, mas nakaangat ng konti, yung sa Travel 1.
Sa float, halos pareho din sa 1 and 1.5. And then punta naman tayo sa thickness o yung kapal ng foam sa heel and tongue. So simulan natin sa float. Actually yung float, okay, yung kapal nito is moderate thickness dito sa loob, sa lining ng heel collar and sa tongue. So pareho sila ng kapal ng Travel 1. Yung float and Travel 1 halos pareho ng kapal ng lining sa loob. Pagdating sa Travel 1.5, mas pinakapal na nila dito. And then pagdating ng Travel 2, mas pinakapal pa. Yung pinakamakapal na foam, okay, sa lahat is yung 2.5. Pag suot mo pa lang, mafe-feel mo yung parang may foam talaga na nakasurround sa paa natin, sa may ankle area. Okay, doon naman tayo sa sizing. True to size ba silang lahat? Yes, true to size sila. Kapareho nila yung mga sizing na kung ano yung usual na size sa sapatos, sa ibang brands, ganun din yung size nito. Pagkakaiba lang nila ay yung fit, okay, yung width. Pero lahat sila wide pala, okay? Lahat ng travel models and the float is considered 2E last. Yun yung 2E, yung malapad yung design ng pinakasapatos. So pwede talagang pang malapad na paa. Ang pinaka makipot, okay, sa lahat dito is yung 1. Okay? Wide pa rin ang 1. Considered wide ang Travel 1. Pero siya yung may pinaka-narrow na fit. Sumunod yung sa float. Okay? Mas wide ang float compared sa Travel 1. Travel 1.5, halos pareho sila ng fit ng float. Ito ang pinaka-wide sa lahat. Yung Travel 2 ang pinaka may malapad na room dito sa may toe box and sa may mid part. Overall fit, mas malapad ang Travel 2 sa lahat. And pagdating sa Travel 2.5, okay, so mas narrow ng konti itong Travel 2.5 sa may midfoot part. Okay, so sa weight naman tayo. Yung weight ng float and Travel 1, okay, pareho silang 290 grams sa size 10 US. Okay, and then pagdating sa Travel 1.5 and Travel 2.5, pareho sila ng weight, 330 grams. Ganun din sa size 10 US. And then sa Travel 2 naman, nasa 308 grams siya for size 10 US din. And isa sa mga gusto ko sa Travel series ng Anta, okay, yung PPF, yung Plastic Protective Film. Ito yung Plastic Protective Film. Yan, yung makapal, yung shiny na yan. Okay, so it adds water resistance and protection dun sa material. Yan, meron yan. Okay, so sa loob and sa labas and sa harap, meron yan. Parang ganito, yan, ito sa float, ganun din. Meron din yan sa likod, paikot. Okay, yung maganda dyan, protected yung sapatos sa mga talsik-talsik ng putik, tubig para hindi mamamantsa yung sapatos natin and mababasa yung medyas natin. So protected siya sa mga ganyang elements, mga water, okay, and then madali linisin. Punasan lang, hindi siya nag-i-stain. Okay? So ang pinakamadaming plastic protective film ay yung 2.5. Okay? Pero lahat sila meron. Ito lang, since latest siya, talagang dinamihan nila yung ganong feature. Kaya very durable and water resistant din. Silang lahat is really designed and best for walking and jogging and easy runs, okay, and some recovery runs. Okay, talagang very comfortable silang lahat. Okay, so talagang masarap gamitin. Kaya kung may questions kayo, okay, comment lang kayo and I'll answer them. Okay, so I hope nakatulong tong video sa inyo makapag-decide kung ano yung bagay sa inyong PG7 na model ng Anta. Okay? So, yun. Thank you.